Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Na atin pong nabasa sa social media na di umano na, na di umano ang UP Law faculty demands that the President shall retract on his pronouncements to the effect that the arbitral decision the arbitral decision in favor of the Philippines against China is a trash, basura po. And also for the President to retract his pronouncement that China is in the possession or has been in the possession of the West Philippine Sea. Ibig po sabihin na itong mga faculty ng UP Law o UP College of Law, kanila pong sinasabi na dapat bawiin ng ating Pangulo ang kanyang pahayag na ang panalo ng Pilipinas sa International Arbitral Court ay isang basura lamang. Ganon din naman, nais din ng law faculty, ito po yung mga nagtuturo ng abogasya sa UP, na bawiin ng ating Pangulo ang kanyang sinabi na ang China ay siyang nag-uukupa sa West Philippine Sea. So ano po ang ating paninindigan sa isyu na ito? Una po, sino po ba o anong karapatan ng mga faculty na ito ng UP College of Law upang diktahan ang ating Pangulo na bawiin niya ang kanyang mga sinabi tungkol dyan sa West Philippine Sea? Ano ang kanilang karapatan? At ano ang gusto nilang ipahayag sa buong mundo? Yan din po ang sinasabi ni Antonio Carpio, na ang ating Pangulo ay isinuko na ang soberenya dyan sa West Philippine Sea. Na mali ang pahayag ng ating Pangulo sa pagsasabi niya na basura lamang ang nabanggit na panalo. At hindi totoo di umano na ang mga China o ang China ang siyang umuukupa ngayon dyan sa West Philippine Sea. So ibig po sabihin yan, itong mga nagtuturo ang abogasya sa UP College of Law ay nangungopya din lang ng kanilang sinasabi kay Antonio Carpio. Mga kababayan, mga kapatid, una po, ulit-ulit natin itong sinasabi na bakit nabanggit ng Pangulo na itong arbitral decision na kanilang ipinagmamalaki ay isang panalo sa bahagi ng Pilipinas. Kung ito po ay panalo sa bahagi ng Pilipinas laban sa China
Ang tanong po, bakit po hindi maipatupad ito? Bakit hindi ito maipatupad? Alam po natin that China does not recognize it. China has never been recognized that arbitral decision. Because in the first place, China did not even recognize the jurisdiction of the International Arbitral Court. Accordingly, it did not participate in the proceeding. So much so that when the decision was issued in favor of the Philippines, it was not recognized said decision. So, ang ibig pong sabihin niyan, inuulit po natin na hindi po tinatanggap ng China ang nabanggit na decision. China does not consider it binding upon them. Para sa kanila po, walang bisa ang nabanggit na decision. So, if China would not voluntarily comply with the said decision and the Philippines wanted to enforce it, there is only one way to do it. And that means to declare war with China. To declare war with China, makipagdigmaan po sa China. Yun lang po ang paraan. Sapagkat ayaw po ng China na voluntaryong sumunod sa nasabing desisyon. Therefore, kung gusto po natin na pilit itong ipatupad laban sa China, kailangan po gumamit tayo ng lakas dahil ayaw naman nila magkusa. And that means makipaggera po. Sa ilalim po ng saligang batas ng Pilipinas, it is provided that we renounce war as an instrument of national policy. Ano po ibig sabihin ng saligang batas? Itinatakwil po natin ang digmaan bilang isang instrumento upang makamit natin ang ating nais mula sa isang bansa. Sa makatwid po, hindi pwede dahil labag po sa saligang batas para ang Pilipinas ay makipagdigma, pumasok sa digmaan laban sa China. Maliwanag po yan. Ngunit ipagpalagay po natin halimbawa na siya namang katotohanan na nangyayari ngayon. Ang China po ay sinakop na ang bahagi ng ating teritoryo. Halimbawa po, yan nga pong West Philippine Sea na sinasabi nating atin po at sinakop na ng China. At ang Pilipinas ay kailangan depensahan ang kanyang teritoryo sa paggamit sa pamamagitan ng isang digmaan sapagkat ito na lang ang nalalabing paraan.
sa ilalim po ng saligang batas. Hindi po, it is not the President that has the power to declare the existence of war. Under Section 23 po, Article 6 of the 1987 Constitution, iniulit po natin, the power to declare the existence of war against China is not within the power of the President. The same belongs to Congress in a joint session by two-thirds votes, voting separately. Kongreso po lamang ang pwedeng magdeklara na mayroong digmaan na namamagitan laban sa China at sa Pilipinas sa pamamagitan po ng two-thirds votes in a joint session, voting separately. So in other words po, wala sa ating Pangulo ang kapangyarihan na sinasabi nating dapat ginagawa niya upang maitaboy ang mga barko na yan sa West Philippine Sea. Kaya po, nasabi ng Pangulo na itong arbitral decision ay isang basura, mere scrap of paper, sapagkat wala po itong pangil. Ang sinasabi po ni Carpio, bakit hindi tayo bumalik sa United Nations upang ipatupad ang UNCLOS rule? Ang problema po dyan sa international rules katulad ng UNCLOS, ang compliance with the said rules by any country is more of a voluntary, in the sense na kung gusto nila, katulad ng nangyayari ngayon, kung gusto ng China na sundin yung arbitral decision na yan, nasa kanila. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Because China is a sovereign country. Even the rules, the law of international law cannot be imposed within the territory of China unless pumayag po ang China. Ngayon, kung hindi pumayag ang China at gusto talagang ipatupad ng UN, dadaanan po sa gera yan. Magpapadala ng sundalo ang UN sa China upang ipatupad ang nabanggit na desisyon, ang nabanggit na batas internasyonal. Ang tanong po dito, given the situation, is the UN willing to enter war with China? Ay yung sa Israel nga po, the war between Israel and Palestine, kailan lamang po ay ipinahinto. Alam naman natin that the number one police officer ng UN, itong US. Ang US po. Kaya sa Palestine at sa Israel, sa kanilang digmaan, nagsalita si Biden na gusto niyang na dapat mahinto, ay di nahinto. Ngayon, ang tanong, will the US willing to enter war with China over the issue of West Philippine Sea? Hindi po. Bakit mayroon dyan mga warship na ipinadala ang UN at ang US at ang mga allied countries? Nariyan nga po yan
para ma-prevent ang digmaan. Para ma-prevent ang digmaan between China and the Philippines. Yan po. Ngayon, bakit hindi pinahalaga ng Pangulo ang arbitral decision? Sapagkat alam niyang hindi po maipatutupad, hindi kaya nating ipatupad ito. We cannot impose it upon China, nor can the UN through the US will impose it upon China. So the President rather choose a diplomatic way of solving it by making friends with China instead of making it an enemy for the interest of the Filipino people. Kaya lang itong mga kritiko ng Pangulo, itong UP, alam naman natin, it is not surprising anyway, sapagkat alam natin na ang UP ay kontra-gobyerno. Ngayon, sasabihin nila, bawiin ng ating Pangulo ang kanyang sinabi na ang West Philippine Sea ay is not in the possession of China. What can you call that? Artificial islands that has been built by China over there. It's not that occupancy. What we can call of the 300 ships over the West Philippine Sea stationed by China. Is not that occupancy? Is not occupancy a possession, an actual possession? Mga gago lang itong mayayabang lang itong mga faculty members ng UP College of Law. Ang tingin nyo sa sarili nyo, kayong pinakamagaling. Ano ba yung pinagmagaling nyo? E di kayo na magpresidente. Daldal kayo nagdaldal. Wala naman kayong namumulitika lang kayo. Kumakampi lang kayo. Kay Carpio. Gusto nyo lang ipahiya ang presidente sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo at sa China. Ang yayabang nyo. Samantalang totoo naman kayo, pero pagdating sa mga makakaliwang grupo, tahimik kayo, UP College of Law, faculty members, especially, naturingan kayong the gems of the academy, pero mga gago din kayo. Di maintindihan kung mga bobo kayo. Ang yabang nyo. Didiktahan nyo ang ating Pangulo. The President is a lawyer himself. And he is surrounded by a lot of lawyers. So ano pinagmamalaki nyo? Ano pinagmamalaki nyo? UP. Kapal ng mukha nyo, sumisweldo kayo sa gobyerno. Tapos ganyan ang attitude ninyo. Anti-government kayo. Walang hiya kayo. Kala nyo kayo magagaling. Ang hirap sa inyo. Katotohanan po ang sinasabi natin dito. The issue of West Philippine Sea is more of a political in nature than legal. That is actually it is not more, it is actually a political in nature. Na ano pong ibig sabihin yan? Politics being a power game. Kung sinong makapangyarihan, wala tayong magagawa, siya ang masusunod.
That is politics. Yung legal na sinasabi ni Carp, yung sinasabi nyo, katarantaduhan yan. Bakit? Kaya nyo bang ipasunod sa China yung mga batas natin, batas ng Pilipinas? Not even the law, the international law can be imposed upon China if they do not want to comply with it. How much more our laws? So ang issue dyan, politics, a power game. Whoever is more powerful than the others will be the one to control the game. Whoever is powerful is the one who will dictate the terms and conditions of the game. That is politics. Panay-dalda lang kayo, mayabang kayo. Kaya nga, pinipilit nating umunlad para makasabay tayo. Maging maunlad tayo para maging makapangyarihan tayong bansa. Makasabay tayo sa malalaking bansa. Ang problema, mayayabang ang mga katulad nyo. Sa halip na makipagtulungan sa gobyerno, wala kayong ginawa kundi kritisismo ng kritisismo. Ang pinapanaig nyo, kalayaan nyo magsalita na hindi naman kayo nakakatulong. Lalo nyong ginugulo ang sambayan ng Pilipino. O dahil talaga namumulitika din kayo. Mga putang ina nyo. Masyado kayong mga gago na turingan kayong mga magagaling na abogado kuno. Pero yan ba yung magagaling? Sa halip na makatulong, nakakasira. Sabi nyo, it is your right to criticize the policies of the administration of the president because ours is a democratic country. Yan lagi ang sinasabi nyo, katarantaduhan nyo. Yung mga teroristang komunista, ginagamit nila ang UP as habin, and you do not even care about it. Kayo, ang nagiging kalaban ng gobyerno, UP. Dapat talaga tanggalan ng budget yan eh. Dapat. Why should we be subsidizing people of your kind? Mga gago. Sa halip na makatulong, walang ginawa kundi siraan ang gobyerno. Pero pagdating sa mga teroristang komunista, mga supportive kayo. Mga hayop kayo. Inuulit po natin. You are supposed to be the paragon, the model of an institution that should be cooperative with the government, cooperative, supportive of our president. Pero palagi na lang kayong nag-uupos sa lahat ng programa ng gobyerno. You are always opposing. At ang gagawin yung sinasabi, this is a healthy exercise of the democratic rights of the people. Kalukuhan po yan. Naalala po natin, nung nagkaroon ng dolomite sa Manila Bay, inopos po yan ng UP Science Department dahil hazardous to health. Tungkol dito sa COVID, marami din kayong kritisismo. Tungkol sa West Philippine Sea, lalo na. Ano pa ang hindi nyo aatakihin na ipinatutupad ng gobyerno? Pero
Yung sinasabi natin na pasukin ng military at pulis ang UP upang mahinto dyan ang paggamit ng UP facilities to promote the communist terrorism, galit na galit kayo. Lalo na yung Pangulo nyo dyan. Si Danilo Santos, abogado, ang yabang. Mga profesor dyan. Makikipaggira pag pinasok ng pulis at military. Mga estudyante, mga katarantaduhan. Ang mga itinuturo nyo kasi, panay mga kabulastugan, panay karapatan. Hindi nyo itinuturo ang the responsible use of our democratic rights. Hindi nyo itinuturo. Ang itinuturo nyo, kung ano nyong gustong gawin, ay gawin. Sapagkat sa tingin nyo, yan ang demokrasya. Ganon ka siraulo, ganon ka gago, ganyan ka distorted ang values ng UP na ipinagmamalaki nyo. Akala nyo pag kayo mga European, akala nyo kung mga sino kayo. Tingnan nyo nga, karamihan na nasa gobyerno, mga UP graduates. But look, what happened to this country? Di ba si Keiko Pangilinan? I think Eben Relon. Halos lahat yan UP. Yung mga nasa gobyerno. But look, what happened to this government? What happened to this country? Alipin ng panahon ng Kastila, alipin ng panahon ng Amerikano, ng Hapon, at ngayon, alipin ng mga Inche. Alipin sa sariling bayan, mas lalong higit na alipin sa lupang dayuhan. Iyan ang bansa natin. Bakit? Ano pagmamalaki ng UP? Karamihan ng nasa gobyerno, mga graduate ng UP. Bakit ganito ang bansa natin? Ang ibig lang sabihin yan, mali. Ang framing ng mga training ninyo, mga academic trainings nyo. Mali. Dahil kung tama yan, it should have brought this country to pedestal of progress and development. Pero tayo huling-huli. Bakit? Sino may mali dito? Yung academic community na siyang nagmumulb ng citizenry. And UP is number 1 in the academic community. In fact, maraming graduate sa UP, policy makers natin, yan nasa gobyerno. Pero ito nangyari sa bansa natin. Kasi, ang totoo dyan, hindi naman talaga kayo makabansa. UP is number 1 protector of the oligarchs. At ang pinoprotektahan niya, pinakikipaglaban nyo ang interest ng mga oligarkiya as against the majority poor. Yun ang totoo. Ngayon, pinagmamalaki nyo kasi akala nyo kayo na ang kinikilalang pinakamagaling, walang babangga sa inyong intellectual superiority. Pero tingnan nyo, if we look at it at the common sense angle, mas tama ang ginagawa ng Pangulo. Tama ang ginagawa ng Pangulo. Hindi mo kayang labanan, makipagkaibigan ka. Sasabihin nyo, masakit. Masakit talaga. But what can you do? May magagawa ka ba? Kaya mo bang makipagira? Not even Congress entertained the thought of declaring the existence of war with China under the situations. Wala nga nagsasalita na member ng Congress ng ganyan eh. Ang lahat sinisisi ang ating Pangulo. Ang lahat sinisisi ang ating Pangulo.
Pero kung talagang tutusin, the matters of imposing that arbitral decision against China is more of a congressional move. Bakit? Because the only recourse, the only alternative left to us if we really want to assert that arbitral decision is by declaring the existence of war with China. Since China does not recognize its validity. That's the only way to declare the existence of war with China if we really want to impose, to enforce that international arbitral decision. And the power to declare the existence of war with any country is the power that exclusively belongs to Congress. So not even the president by himself can do it, assuming he wanted to do it. Hindi rin niya magawa. Pero kayo, para kayong hindi mga abogado, isinisisi nyo sa Pangulo. The President said it is a mere scrap of paper simply because it could not be imposed upon against China. If indeed that was a victory, then it was an empty victory which we cannot use for the purpose. And the President said about it because that is the truth about the matter. Sabi niyo, pababawi bata. Dediktahan niyo na bawiin. Sino kayo in the first place? Yan ang tanong. You demand that the President has to retract for what he said. Mga gagaw pala kayo Sino ba nagsabi niyan? Alam naman natin, hindi lahat siguro ng UP Law Faculty. Pero sa mga nagsabi na yan, yung mayabang na kung sino man yon, at kung sino, whoever subscribe to it, we would say, gagaw kayo, bobo kayo. Yung mga naniniwala dyan. And the President will not do it just because of you. Tanga ba, Presidente? Ano pagmamalaki nyo, abogado? Kaya abogado rin naman ang Presidente. Hindi lang. Maraming abogado nakapaligid sa kanya na magagaling din. Mas magaling sa inyo, sigurado. Dahil kung hindi magaling yung mga nakapaligid na abogado sa ating Pangulo, hindi niya magagawa ito, napakagandang ginawa niya. Bobo lang ang hindi makaintindi rito. Bobo lang. O kaya kung nakaintindihan nyo man, inggit lang katulad ni Carpio. Inggit na hindi siya naging presidente. Kayo naman, dahil sinabi ni Carpio, naniniwala kayo. Sino ba si Carpio? Dahil lang naging Associate Justice of the Supreme Court. Galit niya kay Duterte kasi hindi nga yan appoint na Chief Justice. Yan ang totoo. Ang masama dyan, wala kami sana pakialam dyan. Wala sana kami pakialam sa inyo. Ang problema, niluloko yung sambayan ng Pilipino. Yung mga maliliit na mga Pilipino na naniniwala sa inyo, na walang kaalam-alam, na niluloko nyo. Anyway, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan. Muli, magandang gabi at marami pong salamat sa lahat.